ang tunay na issue dito ay meron kaming ginawang pagkakaisa ng mga taga-Angono. Yung ugnayan ng mamayan ng Angono laban sa minahan, ang advokasya, umalma. Dito po ay yung extension na gagawin ni MGB ng DENR ay ito ay hindi naman nila mabibigyan ng maikli dahil sa batas ay 25 years ang pagbibigay ng mining permit. So, ngayon, kung yun ay meron 25 years at sinundan ko po ay 50 years na DNR din ng araw, hindi pa ako mayor, nagkaroon po kami ng win-win understanding dito na hindi na ito magiging 25, kundi doon sa tinatawag na no to expansion, yes to rehabilitation. In preparation, doon sa tinatawag na technopark. Actually, nag-decision na nga po kami rin sa isang 40 hectares na ito ay gagawing technopark. So, meron na pong agreement. It's an agreement na wala na silang 10 taon. Nagre-rehab na lang sila. So, yung issue ng quarry na sinasabi ni Jessica Soho dito sa Angono, tingin ko po ay tinuntungan lang yung Angono dahil pinakamalapit magpakuha na mayroong nangyayaring existing na quarry sa bayan. Pero ito po ay phase out na batay sa aming mutual agreement na wala ng 10 years kundi naghahanda na sila ng rehabilitation. So, malinaw po ron, wala ng expansion. Final main rehabilitation na sinabi. Oo. Ang aming sinasabi rito ngayon is more on voluntary. Hindi na ito ay pupunta beyond 10 years. Kasi 25 years yung binigay na extension. Ito nga kami nag-rally para ibigay ang sentimento ng mamamayan ng Angono. At ang mamamayan at ang pamahalaan nagkaisa. 10 barangay kami at ang pamahalaan. Ngayon, inaasahan namin yung presentation ng kanilang after rehabilitation, yung plano. So, hindi na ito tatawid sa 10 years. Kumbaga sa 10 years pababa. At yung 10 years na yun ay nako-consume na po yung paglilinis nila doon sa nasabing mining ng concrete aggregates na ito ay may mga concessionaire na every 5 years nagpapalit sila ng concessionaire. Dati, So, ito yung Helix ngayon. Helix ngayon na dati ay Batong Angono. Batong Angono, Helix. Ngayon ay Helix ata. Maski nga ako So, Helix ang gamit nila ngayon. Helix naman na ang pinanggalingan ay Lafarge. Yun yung concessionaire. Na yung sa kabila naman, ito po ay matagal lang approved na subdivision ng mga 1990s. 92, inisyuhan ng DENR ng ECC. At ito po yung boundary ng Antipolo Angono, yung Colaeke. Hindi po yung Colaeke Angono side. Ito yung tinatawag na Monarch Hills na binababa lang nila yung elevation ng subdivision na yung developer nila ay yun ang ginagawa. Wala po mga puno dyan. Ano pong pangalan ng developer? Dati po yan ay Monarch Hills Subdivision. Nakuha ng Village East. Now, ang Village East po ngayon ay nagpalit ng pangalan. Lolo ko, ito po ay Prime Properties. Na yan po ay yung po mga tinatawag na extension ng, alam niyo po ba yung mga Coffee View? Ito po yung lugar na ito na may daang nagdudugtong sa Antipolo, Angono. Na may tulay ng tapos dito po sa Carlos Botong Francisco Avenue. Ang labas yan dito sa Ciel. So ngayon, meron po diyang normal, yung developer ay naglalabas ka dyan ng mineral. Dahil sobra yung mga mineral dyan. Kaya nagiging parang quarry na talaga siya. So kailangan niya ng permit to transport na manggagaling din doon sa Provincial government. Sa DNR, sa provincial government, kung ano yung mga nakakasaklaw doon sa kanyang ginagawa activity. Kami naman po
ay ministeryo lagi dyan. Basta ang amin dito ay yung output ng development na yan ay hindi lalampas doon sa lugar na dati na may mga pahintulot na ang mga may-ari nga po ng lupa ay siya na naghahanap di umano ayon doon sa developer na nasa ng mga lupa nila. So, yung pong sa may gilid ng high school, nung tumayo si Jessica Soho na sa may Don Mariano Santos Avenue, ito po ay yung, sa aking pagkakatanda, ay yung nilalagyan ng retaining wall kasi po yung relocation site sa baba na mga aalisin sa harapan ng quarry. Rehabilitation nga po eh. Yung aalisin mga 120 families sa harapan ng last remaining informal settlers sa mga tabi ng kalsada ay iuhos po noong tinatawag na prime property sa property nila doon sa baba ng Sitio Labahan. Sino pong developer naman doon? Ito po ay kung sino po developer ng East Ridge. Iisa po yan. Yung prime properties. So, bali, dalawang developer. Dalawa ho ang site. Ibig sabihin, pareho pong kinuha ng Antipolo Properties yan na ngayon ay prime properties. San Isidro and Angono San Roque Binangonan boundary. So ngayon, kailangan i-clear yung mga relocation area na sa Labahan na lupa din nila. So kailangan ngayon huwag makatabo ng mga tao. Nga lang, siyempre, dahil may earth movement po dyan, thinking na quarry, indirect quarry, dahil kasi nga may inilalabas sa mga lupa. Pero iyan, ang purpose po niyan sa kapagpapaliwanag sa amin, ay binababa po yung elevation ng tulay dahil matarik para pagbaba po at natapos at naklir yung daan na yan, swabe ho yung baba at salunga ng nasabing lugar. Kasi dalawang salunga po yan. Parang bundok ni... Parang yung karsada ninyo na napakahaba. Oo. Dalawang ganon. Yung isa pong ganon sa side ng San Isidro, yun po yung kiniklir nila at ipinaplat doon sa elevation ng kanilang ni-request sa DNR. So, malinaw, hindi quarry yun, na development permit ang kanilang... Development permit po yan. And ngayon, yung sinasabi mapuno, ito po yung Coleque, Angono, Antipolo boundary. Pero yung ibabaw niya, mga puno po niyan, aroma, mga tumutubo sa bato. Pero iyan po ay matagal ng subdivision na may development permit. So, sakop ng Kulayiki pala yung Kulayiki. Kala ko Antipolo ko yung Kulayiki. Antipolo po ang headwater namin. Antipolo, Taytay. Sa gitna po, Antipolo. Sa kaliwa po, Taytay. So, ang aming daan ng tubig ay nanggagaling sa headwater ang Taytay at Antipolo. So, yun po yung mga sinasabi namin. May mga development permit na po yan bago ako maging alkalde. Pero meron since development permit ang mabit niya at ang merong mandato pagdating sa development permit, ang merong si local government. So, paano po natin nare-regulate o namomonitor po yung development na ginagawa? Ang amin po lang doon i-monitor kasi ang nagbigay po ng permit ng araw dyan ay yung ahensyang human settlement pa nung araw eh. Tapos sa ngayon ay ang nagbigay po, dahil nga po yan dati ng development permit, ang sa munisipyo dito, i-monitor yung development permit nila. Nag-renew lang sila ng ECC sa nasabing issue. So, ibig sabihin, PMRB at saka kayo ang may say. Ang PMRB po, permit to transport ng at saka DNR dahil merong earth movement eh. So wala naman pong development na walang earth movement. So nataon na yung time na yun ay wala naman pong baha sa bahay ng Angulo maliban yung sa lake overflow. Ito po, it's a phenomenon na hirap po naman natin questionin yung ating mundo, yung ating kalikasan na every 3 years meron po ganyan talaga pag-apaw. Tsaka hindi lang dito sa atin. Hindi naman po sa Baras po. Baras, Cardona, lahat ng mga pretty, At Laguna, Laguna, napakarami. Muntinlupa, portion ng Taguig. Hindi pa siya lang sa Baras ng magandang Baras. Wala. Kasi will not exceed 10 years. Eh yung sulat po nila ay 2021. 2021. So plus 10.
Anong taon na ngayon? 2025 na. So, ibig sabihin, 5 years na lang. 5 years na lang. Oo. Pero kumusta po yung mga dialogue natin? May mga ongoing dialogue ba? Meron naman po kasi silang MMT, yung Multi-Party Monitoring Team. Quarterly po, member naman ng LGU doon. Regarding dun sa approval ng final man rehabilitation and decommissioning plan. Nagkaroon na sila ng consultation ulit sa amin. Oo. Parang last year. So represented naman yung local government. Lahat ng barangay nandun. Mm. Parang rehash lang naman po ng ano yun eh. Yung plano nila na 2018 pero wala bang doon po sa wala bang recommendation na nanggaling sa particular sa municipal o local government unit ng Actually, ang LGU, nag-initiate na kami ng ng conversion. Parang 50 hectares na ang kinonvert namin into mixed use. Oh. Na ibig sabihin, hindi na siya mamimina. 50 hectares ang ibig 212 po ang kanilang lupa. oh Privately owned. So, 50 hectares of it was already reclassified from mining to mixed use. ang mixed use. So, ibig sabihin, hindi na ito pwedeng minahin kung kahit gusto nila minahin kasi ito po ay na-reclassify na. Yung remaining so discretion na ng developer. Hindi po, ang usapan po doon, i-reclassify din kasi after mining, i-develop na nila yung lupa nila into other use. Kasi hindi naman pwedeng nakatiwangwang yun, sayang yung binabayad nila sa real property tax nila. So mag-iisip sila ng other business opportunity para maging profitable naman yung property nila. Pero sinasabi niyong reclassification sa pagiging mixed use, ano yun? Pasado na o may mga Pasado na po yun sa Sangguniang Bayan, sa ordinance na po. may ordinance na Amendment of the zoning ordinance. under ng comprehensive land use plan o iwalay? Under po ng CLDT.